Mapapasarap nga naman talagang tulog mo kung tahimik at malamig nga sa kwarto mo. Pero nakakamiss din pala yung ingay dyan sa Maynila. Yung tipong aga-aga pa nga lang ay may naririnig ka ng sigawan at tawanan nga sa labas ng bahay nyo. Imbis nga mga tilaok nga ng manok yung gigising nga sa'yo. Yung mga kapitbahay mo ang marites yung unang nagigising kaysa nga sa mga manok sa lugar nyo. Baka nga napupuyat na nga yung mga manok dyan sa Maynila kaya tanghali na rin sila nagigising. Paano masabi? 11:30 na nga ng umaga dito. Ayan, gising na nga yung prinsesa. Sana all. Joke lang, syempre, nagising na ako kaninang umaga. Nakatulog lang talaga ako ulit kasi nga pumasok nga yung asawa ko sa trabaho. Nag-alarm talaga ako ng 11:30 kasi nga gusto ko pagising ko nga kain na lang ako ng tanghalian. Wow! Pero every time talaga na nagigising nga ako, dumidiretso talaga ako sa CR para nga magilamos. Syempre kailangan kasi natin tanggalin yung mga muta-muta at mga panis na laway nga natin. At paglabas mo nga ng CR ng kwarto namin pupunta ka na agad dito sa kusina namin. Kaya nga naman nagluto na nga ako ng tanghalian ko kasi nga nagugutom na nga ako. Magluluto na nga ako ng kanin na yung kaya ko nga lang maubos. Nung nasa Pinas pa nga ako, nagsasaing nga ako ng tanghali ng marami para hanggang hapunan na nga yun. Paminsan-minsan din kasi masarap din naman kumain ng bahaw. At yung bago-bago pa nga lang ako dito ay ginawa ko din yun. Pero kasi sa sobrang lamig dito, pakatigas nga ng bahaw kahit nga nasa loob na siya ng rice cooker. Pagkatapos nga nun, di ko na nga yun inulit kasi ayaw kong kumain ng bato na kanin. At namiss ko nga kumain ng itlog na sibuyas. Itlog na sibuyas? Itlog na may sibuyas na may kamatis. Kaya nga ito nga yung naisip ko nga ulamin. At habang nagluluto nga ako, inaalala ko nga yung mga panahon na nagbubudol fight nga ako sa Pinas. Hindi nga mawawala tong itlog na may kamatis na may sibuyas. Apakasarap niya. Wow! Silip-silip nga ako dyan sa aming backyard. Ay, syala, may backyard pala kami. Sana all. Ay, tinitingnan ko lang baka may naligaw na lumipad na daw ng saging. Sarap pa naman yun iplato dito, tapos habang nagkakamay ka. Para wala rin akong hugasin, di ba? Kaya lang puro damo nga yung nakikita ko sa backyard nga namin. Kaya naman nagplato na lang ako, wala akong choice. Uhugasan ko na lang yan mamaya. Kapag may pasok talaga yung asawa ko, ako lang talaga mag-isa kumakain. Habang nag-edit nga ako ng video na to, may napansin nga lang ako. Parang malungkot ako sa part na yan. Hindi ko alam kung nakukulangan ba ako sa kanin o sa ulam. At dahil nga may camera, ay di na nga ako nagtambay-tambay pagtapos ko nga kumain. Naghuhugas na nga ako. At habang naghuhugas nga ako, ay mas lalo ko ngang nalaman na hindi talaga madaling maging housewife. Napakabilis nga naman ng panahon kasi nga housewife na ako ngayon. Uy, ay dati kasi borders lang ako ng bahay. Yung tipo bang kain tulog. Bawal yan. Pero minsan naman naghuhugas naman ako ng plato at naglilinis ng bahay kapag sinisipag ako. Uy! Pero saludo ko sa mga housewife o mga nanay na piniling magstay sa tahanan nila para alagaan at asikasuhin yung mga anak at asawa nila. Kaya dapat naman talaga palakpakan natin sila at bigyan pa yan ng jacket, Kuya Will. Pero kidding aside, uy! English, pero real talk mga kamarites. Minsan talaga napapaisip talaga sila na wala silang ambag sa pamilya kasi nga hindi sila nakapag-provide financially. Kaya naman ikaw bilang asawa ng isang housewife o bilang anak ng isang ina sa tahanan na dapat iparamdam mo sa kanya na proud ka na naging asawa o ina mo siya. Bilang isang housewife o ina ng tahanan, dapat ikaw mismo maging proud ka sa sarili mo dahil hindi lahat ng ina ay katulad mo na piniling magstay sa tahanan para alagaan ang iyong anak at ang iyong asawa. Na kahit alam mo pa na sa maraming oras sa bahay lang iikot yung mundo mo. Pero alam ko na darating yung time na masasabi mo na masaya ka sa naging desisyon mo. At dahil nga may camera ay nagwalis-walis na nga ako ng konti dito nga sa
kitchen at dining area nga namin. Medyo nahirapan nga ako sa pagtakot nga dito sa mga dumi-dumi nga sa masaig namin at mapapaupo ka pa nga dahil nga sa liit nga ng hawakan ng dustpan namin. Kaloka. At kung ano nga yung haba nga ng hawakan ng walis namin ay yun naman yung sobrang liit ng hawakan ng dustpan namin. At dahil nga tapos na nga ako maglinis ay naisipan ko nga kumain ng ice cream. At dito ko nga nalaman na mas masarap pala kumain ng ice cream kapag nilalamig ka. Naalala ko nga yung mga napapanood ko nga sa K-drama na ang sarap-sarap nga nila kumain ng ice cream kahit nga nag-i-snow. Masasabi ko nga na mas na-appreciate ko nga yung sarap ng ice cream dito kaysa nga nung nasa Pinas pa nga ako. At dahil nga napagod nga ako sa paglilinis ko nga ng bahay, nanood-nood nga muna ako ng movie. At pagkatapos ko nga manood ng movie, naisipan ko na nga maligo na nga muna ako kasi naaamoy ko na yung sarili. At natapos na nga ako maligo at nag-toothbrush na nga muna ako. At nagsuklay-suklay nga lang ako ng konti-konti kasi maikli na nga yung buhok ko. At naglagay nga ako ng konti-konting cream lang yun. I'm fresh from the bath. At ilalagay ko na nga itong mga naipon nga namin na Coke in can bottles, plastic bottles, and carton nga dito nga sa garage namin. At paglabas ko nga dito sa garage namin ay sobrang lamig nga dito. Kaya naman medyo nagmamadali nga ako sa mga part na yan. At mapapatakbo ka talaga sa loob sa sobrang lamig nga dito sa garage namin. At nakauwi na nga yung asawa ko. Thank you for watching. Bye-bye!